Hi, I haven't been making videos lately. So now, let me vlog. Yo everyone, kamusta na kayo? This is Doc Jello again of Zootopia Animal Clinic. So, someone requested for me to make another vlog about SMP 550? I don't know kasi hindi naman namin usually ginagamit yun dito sa clinic, pero a lot of poultry supplies, pet shops, they have those. And the sad part about it ay, yun ay antibiotic. So alam naman natin lahat na kapag antibiotic, kailangan ng reseta ng doktor. Ang tanong, nakakabili ka ba ng ganyan kahit walang reseta? At kapag nakabili ka ng ganyan nang walang reseta ng doktor at kinamit mo, walang guidance ng doktor, ano nga ba implikasyon nito para sa iyong mga dogs or cats? Malalaman ninyo. So, that's what we're going to discuss now. It is all about, again, with SMP 500 or 50. I don't know. So, ayun na nga guys. I'm currently here at Zootopia Animal Clinic. At wala tayong pasyente, so that's why makakapag-vlog ako today. So, pag-usapan natin today kung ano nga ba ang SMP 500. So guys, upon checking here sa Google, merong lumabas na itsura or may lumabas na article that sells SMP 500 in Shopee. Imagine that, in Shopee. Ang SMP 500 po is an antibiotic and it contains penicillin and sulfadiazine. So, sulfonamide drug siya with amoxicillin base na na gamot o penicillin base na gamot. And usually, ginagamit talaga siya sa goats, sheep, and dogs. Pero, again, this is antibiotic. So guys, when we say antibiotic, it is used to treat or it is used to kill bacteria. So kapag may bacterial infection ka, usually, napapatay ito ang bacteria ng mga antibiotic. Ulit-ulit na yun. Pero as what I am saying, I am implying that this is for bacteria. So nililinaw ko lang po sa inyo lahat that this is for bacteria and not for viruses or any kinds of sakit na hindi bacteria. So, ang iba kasi, kiniklaim po nila na ang SMP 500 daw dapat ay binibigay agad kapag mayroong parvovirus or distemper virus ang isang aso. There are two things that you all guys need to know. Una is, antibiotics should be prescribed and should be guided by a duly licensed doctor. Imagine ninyo if you're going to Mercury Drug, tapos bibili kayo ng antibiotic kasi akala ninyo yun agad ang gamot dapat kapag inuubo kayo o sinisipon. Diba tama? Pero, ito yung sasabihin sa inyo ng kahera sa Mercury Drug. Nasaan ang reseta? Diba hanapan kayo ng reseta? Kasi kapag nagbibigay ng antibiotic, dapat tama po ang amount na binibigay. Una, dapat tama din yung klase ng antibiotic na binibigay, specific sa condition na meron yung pasyente. Dapat tama din po yung duration or yung tagal na pag-inom nito. At yung frequency, kung gaano kadalas ito inumin sa isang araw. Yun yung mga bagay na inaalam kapag ka nagbibigay ka ng antibiotic. So that is why, kailangan guided kayo ng doktor dahil yun ang aming pinag-aralan. Inaaral namin kung ano ang sakit na meron kayo at kung ano yung gamot na meron na dapat ibigay sa inyo. Yun din po ang dahilan kung bakit kayo ay hinihingan ng reseta ng mga pharmacies. Dahil kailangan po ang antibiotic ay guided sa paggamit. Ang antibiotic po kasi, kapag hindi tama yung mga nabanggit kong apat na yon, or gumamit kayo ng antibiotic sa inyo man o sa inyong mga aso at hindi okay yung mga nabanggit ko, ang mangyayari po is nagkakaroon po ng bacterial resistance. So, yung mga bacteria na tinatry natin patayin ay naging resistant doon sa antibiotic na binibigay natin. Therefore, kapag hindi po tama yung amount na binibigay, underdosage ang tawag doon,
pag hindi rin po tama yung duration or yung tagal ng pagpapainom, halimbawa binigay nyo lang 3 araw, yung pala dapat at least 7 days minimum. Pag hindi rin tama yung pagbibigay nyo in a day, like twice, 3 times a day dapat siya or twice, pero once a day nyo lang binibigay. Tapos, hindi naman pala yung akmang antibiotic na dapat sa kondisyon ninyo, malaking problema po yun. Malaking problema dahil kung gagamitin nyo uli yung antibiotic na ginagamit ninyo sa maling paraan, hindi na po ito maging effective sa susunod. Much worse is yung mga bacteria na nagkaroon ng resistance sa antibiotic na yan at pag pumunta yan sa iba, syempre, kahit bigyan na yan ng gamot na ganon, hindi na yan gagana. So, magiging ineffective na ang ating antibiotic at magkakaroon ng bacterial resistance ang mga bacteria dito. So that is why kailangan talaga ng reseta kapag magbibigay ka ng antibiotic. That is the problem we are currently facing right now. So pagdating sa mga medicines or antibiotic na tao ang gagamit, napakahigpit ng mga mercury drug, mga drugstores and all, talagang hinihinga nila ng reseta. But yung implementations ng pagkakahigpit sa paggamit ng antibiotic sa mga animals, like yung mga poultry supply or yung mga pet shops, sila yung mga nagbebenta nito. So nakakabenta sila ng antibiotic nang walang prescription o hinihinging prescription sa doktor. Imagine guys, one time bumili ako ng dog food sa isang poultry supply malapit sa amin. And then may kasabayan ako pumunta doon. Pumunta siya sa kahera. Ang sabi niya, "Kuya, ano ba gamot sa nagtataing aso?" Tapos yun, ito, bigyan mo to. Bigyan mo yan. Narinig ko, SMP. Bigyan mo yan, isang tablet, isang beses sa isang araw. Haluan mo ng itlog o pula ng itlog. Tapos haluan daw ng asukal. Haluan din daw ng luya. Kung ano nung pinagsasuggest. Yan, gagaling yan dyan. Imagine that. Binigyan niya ng assurance yung isang tao na may posibleng yung aso niya may posibleng sakit na viral infection, which is self-limiting. Guys, nag-dispense siya ng antibiotic. Nag-act siya na parang isa siyang doktor. Nag-assume siya na gagaling agad yung pasyente. Sa ganung pamamaraan, napaka-worst. Drugs is not properly regulated when it comes to veterinary pharmaceuticals. So that's why people are abusing it. People are just using it without proper guidance sa mga doktor. Napakalala kamo. Hindi po na-regulate ng I don't know kung anong ahensya ang pasok dito. Pero I'm pretty much sure that this is concerned with Food and Drugs Administration. Hindi sila ganun kahigpit when it comes to that. So that's why a lot of people are just resorting to it. Lalo napakamura ng SMP. I don't know how much is it, pero alam ko mura siya. Nagre-resort yung mga tao with that. And nakakatakot, scary, kasi penicillin based yan eh. Kung ano man ang nakaka-apekto or ano man ang naging resulta sa animals, which is a domesticated animal, it will revert back din sa ating mga humans. So I'm hoping na sana darating yung panahon na kapag nagkaroon po ng regulation then even in humans, dapat sana pati sa hayop, yung mga pet shops and poultry supplies, maging mahigpit din sila sana sa ganyan. Kasi kawawa yung mga aso, they are not receiving proper medical intervention dahil nagsasarili yung mga tao. And if you're gonna say in this vlog kasi mahal magpabet mahal sa doktor, mahal sa mga guys, ang pagpapabet is a part of your responsibility as a fair parents. Kung namamahalan ka, maaaring hindi ka handa with your expenses. Ang veterinary medicine po is not a cheap one. Kumbaga, aaminin natin that it would cost you. Same goes with human medicine. Pag pumunta ka sa hospital, expect mo that you're gonna pay something. Of course, you are asking for a service. For example, if you're gonna ask for a service ng isang doktor, syempre you will be fined of doctor's fee. Yun yung professional na fee na bayad mo doon sa doktor. Ine-expect mo ba na kapag ikaw ay pumunta sa isang talyer at pinaayos mo yung sasakyan mong may sira, ine-expect mo ba na mura lang yon at hindi ka gagastos at dapat libre ka? You are rendering services. You are
you are asking for someone's professional service. Of course, it should be compensated. So, hindi naman kayo, for example, papayag ba kayo na papasok kayo sa trabaho pero hindi kayo babayaran? You are rendering your knowledge and your service doon sa company nyo pero hindi kayo babayaran. Payag ba kayo nun? Pretty much normal lang po na magkaroon ng fee or yung bayad sa mga doktor. Kasi kami naman po ay nag-aral ng matagal, sinisigurado namin na ang aming mga ibibigay sa inyo na serbisyo is of course is makikinabang ang aming mga pasyente. It's not all about money, it's all about the welfare ng animal. So yung aming mga patient, it is our main concern. Minsan nga, meron kami mga pasyente talagang wala, pinagbibigyan namin dahil gusto namin gumaling yung mga pasyente namin. But of course, that is not always the case. That is why you are there. That is why you are supposed to be prepared for all those needs. Kasi kinuha natin yung responsibilidad na yon. Dapat panindigan natin yung responsibilidad. At yung responsibilidad na yan ay hindi lamang sa pagkain, tirahan, or kung ano pa man. It includes yung health ng ating mga dogs or cats. Going back to S&P 500, S&P 500 is an antibiotic. Again, recap tayo. It is an antibiotic that is supposed to be prescribed by doctors. Kaso nga lang, nabibili ito ng basta na lang sa mga poultry supply, pet shops. So that's why yung mga tao basta na lang bumibili nito. Hindi po ito gamot direkta sa viruses like parvo and distemper. Ang antibacterial po, oo, binibigyan namin ng antibacterial ang aming mga pasyente, pero ang mga viral infection po is hinahandle symptomatically. Ibig sabihin, yung mga symptoms ng sakit ang minamanage natin doon. Pero there is no direct medicine tulad sa COVID-19. Walang direktang gamot para sa COVID-19. But doctors in the hospitals are only managing yung mga sakit or yung mga symptoms na meron yung mga pasyente kapag sila ay na-confine. So, ganun din sa amin. If we have patients na may viral infection, we only handle yung mga clinical signs like pagtatae, we give medicine to that, yung pagdurugo ng pupo, yung pagsusuka, yung dehydration, yung kung ano pa pong senyales na lumalabas dahil sa sakit na yon. But, ang sakit po na viral infection is nare-resolve lamang gamit ang sariling immune system ng mga pasyente namin. But it is not being treated directly. So, dun sa mga nakiklaim that S&P 500 is gamot para sa parvo at distemper, ewan ko sa'yo. After hearing this video, I hope meron kayong natutunan. And I hope naging malinaw tayo that S&P 500 is not a medicine directly for parvovirus or distemper. And lahat ng antibiotic po should be regulated and should be guided by a doctor. So, bago ka makapag-purchase, dapat may reseta ka. If hindi ka hininga ng reseta tulad ng sa case ng mga S&P 500, Scarvet, LC Scar, ibig sabihin, hindi po natin problema sa atin or hindi po problema nung nagbebenta yun. Ang problema talaga natin dito is yung regulation natin. I think there is a problem with the regulations. Kasi yung mga yan naman, hindi naman makakabili, hindi yan makakapag-dispense kung may proper na regulations for it. Kaso, hindi ganun kahigpit when it comes to veterinary pharmaceuticals. So, that's why nagagawa nila yan. Of course, tao lang din naman. Negosyante yung mga yan. Siyempre, gusto nila ng benta. Kahit hindi tama, ginagawa pa rin nila. Which is talagang nakakalungkot at wala tayong magagawa about it. Ang advice ko na lamang sa mga fur parents out there is, even though ganyan yung current situation ng ating regulations or regulatory boards in terms of antibiotics and other pharmaceuticals, gusto ko lamang sana i-spread sa inyo yung tama na dapat gawin. Kung may problema po sa inyong mga dogs or cats, ang pinakaunang dapat ninyong puntahan ay ang veterinaryo. Dahil kami po ang may tamang kaalaman, kami rin po ang may tamang kakayanan na makatulong sa inyong mga dogs or cats. Dinidiscourage ko kayo mga fur parents to rely on Google. Magsa-search kayo sa Google and you'll try to find what's the problem of your dog. You will self-diagnose and you will self-treat. Lalo yung mga pwede kang makabili ng gamot even without medication. Ang pagtatae ng aso ay hindi laging viruses. It could be due to bacteria, it could be due to worms, it could be due to
protozoal infection like Giardia. It could be a lot of things. So that's why we need proper examination, we need proper diagnostics before we came up to proper medical interventions. So that's why I discourage you guys to self-medicate your own dog or cat dahil kawawa naman sila. I encourage you everyone to consult your veterinarian if you have problems with your dogs. Do not rely on Facebook groups kung ano yung mga advice nila. They are not professionals. They don't know what they are saying. They are not medical or veterinary medical doctors. Kami po ang mas nakakaalam ng sitwasyon at maaaring nangyayari sa iyong dog. Kaya, maaari lamang magbigay kayo ng kaunting tiwala sa inyong mga veterinaryo dahil alam po namin ang aming mga ginagawa. And hopefully, this video, meron kayo napulot and I hope meron kayong natutunan sa aking maikling video. Kung meron pa po kayong mga topic na gusto nyo i-discuss ko, please try to comment it down and I'll try to discuss it next time. So, maraming salamat po for everyone who followed me. We reached 37,000 subscribers na. And I hope mas dumami pa yung subscribers natin para mas marami pa tayong ma-educate about their dogs and cats. So, follow me more on for more videos na maiikli at magaganda yung content. You can follow me on TikTok. I am on TikTok, Doc Jello TV. I also have Facebook. I always update there. Nagso-story din tayo in Instagram. So, you can follow me in all of my social media accounts. Pero, if you haven't subscribed yet in my channel, please do so. Just click the subscribe button and yung bell doon, nakalagay all, para lagi kayong reminded kapag nag-upload na ako ng bagong videos. So, I upload mostly about dogs and cats, veterinary health. And yun lang. I hope meron kayong natutunan. At kung meron pa po kayong mga suggestion na gusto nyo malaman or i-discuss ko, comment down below. And thank you for watching and reaching this point. See you on my next video. So, yun lang. Huwag pong basta-basta gagamit ng SMP, okay? Ask your veterinarians.